Welcome to Donmar TV News Channel. I said I will let the public know who are the corrupt. Congressman Angelina Helen Tan, anomalous National Road Project in Quezon Province. The newly constructed road that has not been open for public use was already broken at the onset of storm. It looks like beyond repair. Sobrang hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa kasi parang sobrang grabe naman na ako'y mabasa doon sa national television na wala na lang akong ginawa kung hindi humanap ng paraan para lang may maipigay sa kadistrito ko. Parang naiyak talaga ako. Parang grabe, sobrang sacrifice ang ginagawa ko. Nagpapagawa nga po ako ng SPED center, walang pondo. Pero simpleng pagkasira, idadawit ako, parang sakit-sakit lang na ginaganon yung pangalan. Napaka-irresponsible po ng PACC. My gosh, so lahat po pala ng nasisirang daan, congressman ang merong kasalanan, di ba? Anyway, ganito ang istorya niyan, ha? Ang istorya, kahapon nagsalita si Pangulong Duterte. Binasa niya yung sinumite. Okay? Ganito. Okay, kwento ko lang ng maikli. Maikli lang naman. Abang kanina abang ako ay nagmamaneho at pauwi at nakikinig ako ng mga news. Pinapakinggan ko, hindi ko narinig yung pangalan ni Commissioner Greco Bellica na nagsalita. Ibig sabihin, hindi ho siya nagsalita tungkol dyan. Sabi ko, hindi pwede ito! Hindi ako papayag na hindi siya magsalita. Ang lakas ng loob ko. Tinawagan ko si sir. Sabi ko, boss! Tinawagan ko. Una nga nagdududa ako na hindi siya sasagot Kasi alam kong, sigurado akong tinatawagan siya ng mga media kalagitnaan ng news Tapos mga nakailang ring din yun, mga nakapito, 5 ring, ganyan. Tsaka siya sumagot, oy boss! Ganyan kami, brother! Brother! Sabi ko, brother, mainit ka ngayon Sabi niya sa akin, alam mo ba, brother? Sabi ko, ano yung boss? Ikaw lang ang sinagot ko. Kanina pa ako tinatawag-tawagan ng mga media, ikaw lang ang sinagot ko. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko naman, abay kong gayon, maraming salamat. Tapos sabi niya sa akin, thank you brother napanood ko yung video mo. Ay, sabi ko naman, siyempre naman Brad, ikaw pa. Kilala kita mula hanggang kabuto-butuhan, kilala kita. Alam ko pag ikaw nagsalita ay totoo, pero ito sinabi ko sa kanya kagad. Sabi ko, boss, I'm so proud of you and bilang kapatid mo sa Panginoon ako ay nagagalak at tumatayo ka. Alam kong napakahirap ng ginawa mong to. Kasi para idawit ang malapit sa Pangulo. Sabi ko hindi yan sabi niya, alam mo naman tayo. Sabi niya alam mo naman tayo boss, isa lang ang ating Panginoon Yan lang. Basta sinabi ng Lord na maging honest, ito gagawin natin. So tinanong ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, baka naman pwede kita ma-interview. Sabi niya, boss, wag muna. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, sa totoo lang, hindi naman ako happy na binasa ni Pangulong Duterte yon in a sense na gusto kong masira ang bagong taon ng mga congressman na ito. Tsaka mga tao, syempre, tayo we are in a season of Christmas. It should be happy, positive. Kaya lang, ginawa ko lang yung trabaho ko, yung mandato ko bilang commissioner ng PACC. So, sinagmit ko yon. Kaya, ngayon, hanggang doon na lang muna ako. Nasabi niya, hanggang pagpasa na lang muna ako, ang interview tsaka na sa January. Sabi ko, okay. Pero sinundutan ko pa. Boss! Sabi ko, boss, paano na to? Kasi ganito. So, tinanong ko siya sa mga detail. Sabi ko, paano yan? Binanggit na ni Pangulong Duterte mga ito. Ano ba ibig sabihin nito? May ebidensya ba? Ganito. Paano ba ang proseso niyan? Di wala siyang choice. Sinagot din niya. Pero hindi nga lang on air. Okay? So, ang sagot lang niya, ganito lang naman daw kasimple. Okay? Sabi niya, ang mandato namin sa PACC, Presidential Anti-Corruption
Commission, imbestigahan ang mga opisyal salary grade. May salary grade sila mula dito pababa. Imbestigahan daw. Okay? Nakalimutan ko na kung ano salary grade yon. So, imbestigahan nila yon. Tapos, isusumite nila yon. Una-una kay Pangulong Duterte. Pangalawa, doon sa mga ahensya na in charge sa mga tao na iniimbestigahan. So, kung sa DPWH, syempre kay Pangulong Duterte, pero dahil sa executive branch yun, pero since sa congressman ay dawit, isasubmit nila ngayon yung sa ombudsman. Okay? So, ang tanong ko sa kanya sir, yung ebidensya, meron ka bang ebidensya na tungkol dito sa mga to? Hindi niya ako sinagot ng diretso kasi ayaw niya syempre rin malagay sa alanganin. Sabi niya, ganito na lang yan. Ang nag-iimbestiga ay yung mga ahensya na in charge. So halimbawa, congressman, meron kaming narinig, meron nagsumbong sa amin. Kukunin namin yung salaysay, iimbestigahan namin yung hindi pala iimbestigahan yung term. Iba-background check namin, kukunin namin ng lahat ng facts, tapos isasubmit namin sa proper investigating body, which is the ombudsman for the congressman. Nagkataon lang kasi dito, okay, may kasangkot na DPWH. Ito, talagang iimbestigahan nila at isasubmit nila ngayon kay Pangulong Duterte at sa DOJ kasi yan ay under ng So, ganun sa madaling salita ang ginagawa ng PACC. Ngayon, okay, hindi niya siyempre pwedeng sagutin sa akin ng diretsyo na, oo, meron kaming ebidensya. Pero siyempre, sabi ko nga tinanong ko din sa kanya noon pa na marami bang nagsusumbong sa inyo? Oo, marami nagsusumbong, pero sinisigurado namin na bago makarating kay Pangulong Duterte, na double check na namin. Okay? Ngunit, officially, hindi sila ang pwedeng mag-imbestiga sa mga congressman. Officially. Kasi wala sa jurisdiction nila yon. Nadawit lang sila dahil ang iniimbestigahan nila yung mga district engineer. Okay? So, ganun lang naman ang sinabi ni Commissioner Greco. So, ganun na rin yun. I therefore conclude, iniimbestigahan nila yon, nasama yung congressman. Siya, pero hindi niya pwedeng sabihin na iniimbestigahan namin yung congressman. Ganun lang yun. So, tinanong ko naman bakit ba kasi binanggit ni Pangulong Duterte? Kasi nga ganito yon. Maraming nag-question kay Pangulong Duterte nung sinabi niyang hindi niya babanggitin yung mga pangalan ng congressman. May mga nagsabi pa na baka naman takot lang si Presidente Duterte sa mga congressman. O baka naman wala lang yagbol si Pangulong Duterte. So napag-isip-isip ni Pangulong Duterte, ayon na rin sa kanyang sinabi na gusto niya maging totoo sa sinabi niya. Honor. O yung sabi niya nga, di ba, I want to be true to my words and honor my words na I will mention kung sino man yung corrupt. So ang dahilan kung bakit minention. Ngayon, malinaw din naman na sinabi ni Pangulong Duterte, this does not mean na guilty ito mga ito. Okay? Dahil dadaan pa sa proseso. Bakit binanggit? Bakit sinabi in public? Ulitin ko po. Para hindi naman maging unfair doon sa mga binanggit niya na nung una. Okay? Na dapat, totoo talaga na merong katiwalian. Ito naman ang aking opinion, ha? Opinion ko ito, hindi na kay Pangulong Duterte, hindi na kay Commissioner Greco. Jobert the Good Book, maraming salamat po. Shoutout Battalion Squad and Banateros, Peace and Love from Bantot Fanatic. Ito ang aking nasa isip naman. Opinion ko lamang ito, ha? Maganda rin na binanggit ni Pangulong Duterte. Bakit? Sa totoo lang,
ipupusta ko sa inyo buong buhay ko. Matatapos si Pangulong Duterte na walang mangyayari. Okay? Dahil ganyang katagal ang hustisya sa Pilipinas. So mabuti nang binanggit niya, at least, kahit papaano magkakaroon ito ng chilling effect sa mga congressman na baka ito sabihin nila, patay. Pagka tayo na involved sa corruption sa executive branch, which is the DPWH, eh baka tayo na ang sunod na mabanggit ni Pangulong Duterte.